Bakit hindi mo pa itumbayan, Tito Nick? The man asked Nicanor over the phone. Kasama mo na pala. Ano pa? Kapag namatay yan, si Yana na ang Sherwin? Kung ako lang, kanina pa. Gigil na sambet na matanda habang hawak ang kopita at nakamasid kay Dusk. Kausap ng lalaki si Eduardo Zuniga ang pamangkin ng asawa nito. Ito ang nagpaubay ng pwesto pansamantala kay Rihanna para pumalit na gobernador. Noong una, malakas ang loob ng mga ito dahil di naman kilala sa buong probinsya ang bagong saltang taga Maynila na naglakas loob na mag-file ng candidacy. Bukod pa ron, napag-alaman nilang lulong naman sa sugalang batang lalaki, kaya alam niyang kanila pa rin ang panalo. Gusto lang gamitin ni Nicanor ang sariling anak para sa pansariling interes. He doesn't even care about Rihanna. She was not even his own flesh and blood. Nang pakasalan ng lalaki si Isabel, buntis na ito kay Rihanna. At dahil gusto ni Nicanor makaahon sa hirap at matigil sa pagbabanat ng buto bilang family driver ng mga Morrison sa Ilocos, inako at nagkunwari siyang tanggap niya ang bata at aakuin na kanya. It happened. Balikutang na loob, naging maayos ang siyang ama nang mamatay si Isabel sa sakit sa puso. Nasa kanyang lahat ng yaman. Ano pa ba ang kanyang mahihiling? Mas marami pang kayamanan. Yung kahit ikapitong ulit man siyang mamatay at mabuhay sa mundo, hindi na siya magtatrabaho pa. Sa dinanas na hirap ni Nicanor sa buhay, na kailangan sumali sa mga ilegal na boxing ay nagkaroon ng lalaki ng matinding determinasyon na humiga sa pera para di na yun ulit maranasan pa. And it happened through Isabel Morrison at ngayon namamayagpag ang apelido niya sa pamamagitan ng kinilala niyang anak na si Rihanna. Tulad ng paggamit niya kay Isabel, gagamitin din niya si Rihanna para dumami ang kanyang mga ilegal na negosyo. Una sa listahan, droga. Siya na ang nangunguna ritong supplier. Wala nang primera kalaban niya dahil pinapatay na nila ni Ed. Pangalawa ay ginto. Marami silang illegal mining. Wala silang problema sa permit dahil si Ed ang nakaupo. Kahit maraming magreklamo, walang mananalo sa gobernador. Kapag may nagreklamo, tinatala pala nito ng ginto o droga. Pangatlo, mga pasugalan. Yon ang kanilang balak ngayon. Pupunuin ang pasugalan ng buong Camarines Norte na kahit saan tumingin meron. Maliit lang ang probinsya pero kapag dumami ang manunugal, yayaman siya ng sobra at walang kahirap-hirap sa papel kapag siriyanang naupo. Pero may sakit na ulo na biglang dumating. Ang iho ng Castelo Verde na ito. Nicanor was even wondering where did he came from. He wasn't carrying the name Castelo Verde at first. He usually addressed himself as Uno Verde. Tapos bigla niyang malalaman, bilyonaryong iho di putang to na nag-aasam pang agawan siya ng peso sa lipunan. Tapos malalaman niyang anak to sa pagkadalaga ng kapatid ni Freya Valdrosa. Apo ito ng dating gobernador na pinatay din niya para makapwesto si Ed. Matagal na niyang planong kunin ang buong probinsya. Ang Paracale, isang mayamang lupa na hindi nauubusan ng ginto, bagkos nanganganak pa. Dilingit sa kaalaman niya ang tungkol sa gintong kalabaw sa simbahan ng bahay na iyon. Nakating-kating niyang gustong makuha kaya lang, di gustong ipahukay dahil nasa ilalim ng simbahan. Kontra ang mga pari at di na mabilang ko ilang pari ang dinisgrasya niya para lang magkaroon si Ed ng pagkakataong makuha yon. Pero wala. Kalaban at kalaban nila ang mga letseng pari na pumapalit sa mga ipinatutumba nila. Dahil doon, nag-focus muna sila sa iba. Di pa panahon na makuha ang gintong kalabaw. Dinadaan ko na muna ito sa santong dasalan, Ed. Malakas ang batang to ngayon. Nabaliktad ang paninira dahil sa tangka sa buhay nito. I am just one lucky bastard because though this kid is very rich, medyo tanga. Tumawang nasa kabilang linya. Mana siguro sa lolo niyang kumpadre mo na nilalaso na hindi pa nakakahalata. May mga lahi talaga siguro silang tanga. Kailangan na munang mabura ang threat para mawala ang bintang kay Rihanna. May iba akong plano rito ngayon dahil gigil ako sa car dealer na yon na sumabotahe sa lahat ng maganda kong plano. Si Falcon hindi makagalaw ng ayos dahil sa mga polis na ayaw pasakop sa'yo. Wala ka bang magagawa sa mayabang na opisyal na yon? Alam mong, basang-basa ako ng mga tao rito, Tito Nick. Kapag may pinatumba akong opisyal, baka di na kita matulungan sa lahat. Napamura ang matanda sabay inom ng alak. Lasunin kaya niya ito? Mukhang mas madali yung paraan. Di niya naman kasi akalaing magiging maayos ang samahan ng dalawa ni Rihanna at maimbitahin niya to sa bahay last minute. He failed, pero may susunod pang pagkakataon. Tila ba mas malinis kung sa lason to mamamatay at hindi sa madugong paraan tulad ng barel?
Napakatanga naman kasi ni Falcon at ng kinuhang tao. Kung di ba naman mga nag-iisip, pinagbabaril ang sasakyan ng isang mayamang tao na mga armored car pala. Napakayaman talaga ng lalaking to kung susumahin. Di niya kayang tapatan yon. Isang armored car lang ang kaya niyang bilhin. Di pa siya ganun kayaman. Baka maubos ang ginto nila ni Ed. Wala pa silang nasasamsam na sobrang laking halaga. Ang nakukuha pa lang niya ay sinlaki ng welterweight belt ng isang boksingero. Mula sa dati nilang kasosyo sa mina na kanilang ipinatumba. Sandali. Kapag nagseryoso ang lalaking to kay Rihanna, parang mas malaki ang magiging yaman nila. Hindi. Pihadong magpapa-prenup ito. Mas mainam itumba na lang talaga kahit sayang ang kagapuhan at kakisigan. Makisig na, wala namang utak. Anong klase to para maniwala kay Rihanna at sa kanya? Honghang ang isang ito, mana sa abuelo. Di inasahan ni Addison ang pagdating ni Kit sa bahay. Di naman niya pinatuloy ang lalaki sa loob at sa labas lang sila nag-usap. Ang dating pakikitungo niya ritong malamig, binago niya. Medyo inalis ang kapormalan at naging cool na kaharap ang lalaki. Wala kayatang kasama. Anito kapag kuan sa tumingin sa bahay. Wala nga siyang kasama bukod sa gwardiya sa gate. Umalis silang lahat, kaya hindi kita mapatuloy? Aniya sa lalaki na ngumiti. Bakit? Natatakot ka ba na may gawin akong hindi maganda? Biro nito sabay titig sa mukha niya. Hindi. Nakakahiya lang na abutan nila tayo, na tayo lang dalawa sa loob. Sabi niya rito na pinagtawanan lang nito ng mahina. Probinsyana ka pa rin talaga, kahit na nakapagtrabaho ka na sa Maynila. Hindi lang nito alam ko anong ginawa niya at naisuko niya. Bakit parang malungkot ka? Umiling siya. Namimiss ko lang ang pamilya ko, aniya. Tulad na naging alibay niya kay Dusk. Pwede natin silang puntahan, bisitahin mo lang. Hindi pwede, delikado. Baka sila mapahamak. Di mo naman lalapitan eh. We can stay a few meters from them. Natilihan siya. Anong oras na? Mag-aalas 4. Uuwi si Karina at ang mga bata. Sabay-sabay silang umuwi. Pwede ko kaya silang makita? Pwedeng-pwede. Tanawin mo lang sila, hindi sila mapapahamak. May helmet naman ako at walang makakakilala sa'yo. Halika na. Tutulungan kitang mawala yung pagkamis mo sa kanila kahit saglit lang. Pangihikayat nito sa kanya. Tama naman ito. May helmet naman at isa pa, kaya naman siya nitong protektahan. Tsaka hindi ba ang sabi niya pipilitin niyang ibaling sa ibang pagtingin niya? Hindi man kay Kit, at least maumpisahan na niya na magkaroon ng ibang taong sinasamahan bukod kay Dusk. Magbibihis lang ako. Parang ang ikli ng palda ko eh. Aniya sabay sipat sa palda niyang nasa itaas ng tuhod. Hindi na. Upong babae ka na lang tapos kumapit ka na maayos. Baka di natin sila maabutan. Matagal magbihis sa mga babae. Bukang bibig nila wala silang damit. Kahit na puno naman ng aparador. Natawa siya na mahina dahil tama ito. Sige, halika na. Baka di ako palabasin ng gwardya. Bakit? Sino ba siya para ikulong ka rito? Pulis ang kasama mo. May filing kami parati at di naman sa pagmamayabang. 200 meters, tumatama pa ako. Anito sa kanya at para siyang nakumbinse na nasa ligtas siyang mga kamay. Tumango siya at nagpatiw ng maglakad. Sumabay naman sa kanya si Kit. San pong punta, Ma'am Addison? Tanong ng gwardya sa kanya. May sisilipin lang ako, Manong. Sa CNS lang po, sa labo. Hindi ba delikado? Pulis ako, Manong. Obligasyon kong bantayan ang kasama ko kahit sino pa. Isa pa, board na siya rito. Wala naman sigurong masama na ilabas ko siya. Di naman siya preso dito. Sagot naman ni Kit. Tumingin sa kanya si Manong Erning. Sa CNC lang? Opo, at saka po sa Labo Central School. Titingnan ko lang po ang mga pinsan ko. Miss na miss ko na po sila. Tumango ang gwardya na nasa edad 40. Parang naiintindihan naman ng lalaking nararamdaman niya. Sige, bumalik kayo kaagad at mag-iingat kayo. Masaya siyang lumabas ng gate, kasunod si Kit. Agad nitong inabot sa kanya ang helmet, saka ito sumampa sa motor. Ganon din naman siya, at tulad nga ng sabi nito upong babae siya. Medyo binibilisan ang pagtakbo. Para makaabot tayo ha? Sige, pero mag-iingat ka ha? Naman! Hindi ko balak na sayangin na kagandahan na magiging nanay ng mga anak ko. Sira. Aniya at natawa lang naman to sa kanya. Medyo mabilis ang takbo ni Kit at tamang-tama labasan na sa elementarya nang dumating sila sa labo. Dahil motor naman ang sasakyan nila, mabilis lang talaga ang biyahe.
Maraming estudyante sa Central School kaya naman, kandahaba ang leg ni Addison habang nakatayo sa may waiting shed. Suot pa rin ang helmet. Tila ba siya mukhang Power Ranger dahil doon pero wala siyang pakialam? Mas mahalaga na may tago niya ang mukha niya sa mga ito dahil baka nariyan lang ang mga sumaksak sa kanya, nagmamanman. Nakita niya ang bunso ng kanyang tiya Elsie kaya't napangiti siya. Hila noon ang trolley bag na mumurahin lang naman, parang tamad na tamad na. Tumayo yon sa may waiting area sa kabila, lilingalinga. Malamang hinihintay ang mga kapatid. Di nagtagal dumating ang high school na sa Joanna. Halika na, lakad na tayo papuntang CNC. Masungit na anyaya ng kapatid sa bunso, pero agad yon sa may mangot. Lakad na naman. Nakakapagod na ate ang layo ng CNC. Bakit hindi na lang si ate ang dumito? Mamaya pa nga si ate lalabas. Sakto pagdating natin doon, labasan na siya. Makakasakay na tayo ng jeep. Kakainis naman kasi yung tricycle ni Mang Dino eh. Sira na naman. Maktol ng batang lalaki. Tango nito? Inis na sabi ni Joanna kaya't natatawa siya pero nawala ang konsentrasyon niya nung akbayan siya ni Kit. Nasa may likod na pala niya ito. Huwag ka nang maarte, hindi ka naman rich kid. Tsaka ka na mag-inarte pag mayaman ka na, buisit to. Susumbong kita kay nanay. Oo na. Napipilitan na sabi ni Jefferson at nagdadabog na naglakad. Pwede ba natin silang sundan? Tanong niya kay Kit. At your service, my loves. Halika na. Agad siyang sumunod kay Kit tapos ay sumakay sa motor. Kunwari na ang ordinaryo silang motorista na nakikisabay sa dami ng mga taong naglalakad sa tabing kalsada. At dahil maraming bata, dahan-dahan talaga ang patakbo nila. Ilang sandali lang nasa CNC na ang dalawa. Annex yon ng Camarines Norte State College. Dahil sa lobby sila nakatira, ay doon niya pinag-aral si Karina. Masipag ang pinsan niya kaya naman di siya makaramdam ng pagod sa pagpapaaral dito. Pumeso sila sa may gilid ng bakery, malapit sa Labo Bridge na nagmimistulang dagat kapag may baha. Hinihintayin at siniguro nilang makakarating ng maayos ang dalawang bata sa college. Pwede ko silang ibili ng tinapay, anikit sa kanya. Pwede ba yon? Pwede, ako nang bahalang dumiskarte. Wala akong pera eh. Aniya na nahihiya dito pero natawa lang ito. Meron ako, di pa naman ako pulubi. Biro ni Kit sa kanya kaya napangiti siya. Kitang-kita niya ang pag-aninag nito sa loob ng helmet, tinitingnan ang kanyang mga mata. Nakatanaw siya nang iwan siya ni Kit. Nang makabili ang lalaki ng tinapay, agad na tumawid at nilapitan ang tatlong magkakapatid. Nakalabas na si Karina at kausap ng dalawang bunso. Para nagulat pa na makita si Kit na lumapit. Umatras ang tatlo kahit magandang lalaki ang pulis. Nagsalita si Kit at maya-maya para nakampanting tatlo. Di tumitingin sa direksyon niya ang mga yon. Perhaps they were warned not to look her way. Kapag Juan, tinawid ni Kit ang tatlo at doon pa simpleng ngumiti sa kanya si Karina. Kinaway ang mga daliri habang yakap ang ilang piraso ng portfolio. She smiled and felt happy. Alam niyang masaya na ang mga bata sa simpleng tinapay lang. Salamat kay Kit dahil totoo na nabawasan ang lungkot niya sa pagsama nito sa kanya. She was so happy to see the only family she has doing okay. Kasalukuyan siyang nakamasid sa mga yon habang naghihintay ng paparating na bus o jeepney nang bigla niyang maramdaman ang vibration ng kanyang smartphone sa bulsa ng palda. Agad niya yung hinugot. Kung naasan ka man, umuwi ka ngayon din. Kung ayaw mong ipagalugad ko ang buong Camarines Norte right this instant, Larissa. Pusang ama, si Dusk. Umuwi na ang manlilin lang. Saan nakuha ng lalaki ang numero niya? He looked so harmless when they entered the gate. Nag-aagaw ng dilim at liwanag nang sila'y makarating sa panganiban. He was standing tall and undeniably gorgeous in his sando and jogging pants. He was standing at the covered patio with a cigarette in his hand. Ngayon lang niya to nakitang naligarilyo mula nang siya'y dumating sa bahay nito. Tinuon ni Dusk ang mga mata sa kanila ni Kit. Para siyang nininervyos na hindi niya maintindihan. Parang ang kalmadong aura ng binata ay mapanganib. At bakit naman? Nagpapanggap lang siyang concerned. May purpose siya kung bakit kanya pinaniniwalang attracted siya sa'yo. Aniya sa kanyang sarili. Kunwari niyang ipapagalugad na yun. Hindi niya sinabi kay Kit na may text si Dusk sa kanya. Pagkatapos naman nung may sakay si Karina sa bus, niyaya na ang pulis na umuwi. Good evening, Sir Dusk. Bati ni Kit sa lalaki nang marating nila ang pasyo. She swallowed when he never took his eyes off Kit.
There is no good in the evening, Sergeant Jericho. Pumasok ka na, Larissa. Hinarap pa rin ng dalaga si Kid. Salamat ulit, Kid. No worries, Adi. Sige na. Pumasok ka na para makapagpahinga ka na. Tutuloy na rin ako. Sige, mag-ingat ka. Nakangiting sabi niya sa lalaki. Sumalab siya kay Dust dahil hindi sa akin nila nakatingin. Bumubuga ng usok sa ere habang nakatingin sa langit. Ang yabang. And now he moved his eyes to this cop who was going beyond his limitations. Ayokong sa susunod, basta mo ilalabas si Larissa dito, Sergeant Jericho. Bakit naman, Mr. Castello Verde? Hindi niya naman siya bilanggo. She needs fresh air. She needs her family. Anitong alam niyang may bahid ng pagtutol sa salita. And you think I don't know that? I'm trying to protect her here. Who do you think you are? And what do you think you're doing? Pulis ka. Kalmado pero inis na sabi niya rito. Kaya ko rin siyang protektahan, Mr. Castello Verde. Kapag ako ang kasama niya, wala kang dapat ikatakot. Doon nga siya takot eh. Sa rason na itong kasama ni Lisa. Ngayon siya nakaramdam ng ganito sa babae, ng kapanatagan, ng contentment, na sabik umuwi sa hapon dahil gusto niya itong makita pagkatapos ng mahabang araw. Noon, pasugalan lang ang isip niya, 24 oras. Pero ngayon kahit bukas na ang dalawang accounts, hindi niya na makuhang punta sa bangko para mag-withdraw at magwaldas. Dati kahit online pinapatos niya, pero ngayon halos di niya na maalala na dati siyang sugarol. Daig pa niya ang narehab. Do not forget why you're here. Nandito ka para magserbisyo, magtrabaho. Tita Freya hired you under her friend. Don't be such a badass, Sergeant Jericho, he said with a warning. I'm not being a badass, Sister Castello Verde. At hindi ko rin nalilimutan ang trabaho ko. In fact, sinisiguro kong matatapos to sa lalo madaling panahon para malayo ko nang magawa ang mga personal na bagay na gusto kong gawin. Labag sa batas ang ginagawa niyo kay Addison. And what do you think I'm doing? Huwag mo ko insultuhin gamit ang batas. Dahil kahit di ako polis, hindi rin ako tanga. At lalong wala akong nilalabag na batas. Baka sa batas mo. Hindi ito umimik at wari nagkokontrol din. Just don't take her anywhere next time without my permission. Hindi ikaw may karapatang magdesisyon para sa kanya. Wala ka ng araw na masaksak siya. Do not be so arrogant and boast something in front of my face. Jericho, kayang-kaya kitang pabalikin sa Legazpi kahit ngayon din. Dito umimik tapos ay bumuntong hininga. Tutuloy na ako, Mr. Castello Verde. Di siya sumagot at di na rin naman naghintay ng sagot niya. Kit just turned his back and walked towards the gate without looking back. Sa pagsampa ng lalaki sa motorsiklo, agad din nun na pinasibad iyon. Halatang galit sa kanya. Galit din siya at hindi siya natatakot sa kahit na sino pa man. And his anger made him fish his phone out of his pocket, calling his aunt. Bakit Dusk? Napatawag ka anak? His aunt said over the line. Ask for another cup for your friend, Tita Freya. Ayoko nang makitang pagmumukha ni Jericho dito sa pamamahay ko. Bakit? May problema ba sa kanya? Nag-away ba kayo? He is Alejandro's most trusted man, Dusk. Baka hindi naman lang kayo nagkakaintindihan. You see, nagsara ang kasino dahil sa kanya. Sa pagbitbit niya ng mga pulis para sa investigasyon ng akusasyon ni Addison. We could plan and work well because of that. And I don't care. He snapped right away. A reason for Freya to pause for a brief moment. Ayaw niyang mapakinggan ang nagmumukhang napakagaling ng impacto na yun. Dusk, anak. Ramdam ng babae ang inis nito para kay Kit. Bagay na hindi rin ito maintindihan. Anong problema? She asked again. He is crossing his line. He's going beyond his limit. His work is to investigate and fix Larissa's case. Hindi parte ng trabaho niyang ilabas si Larissa sa pamamahay ko at dalhin kung saan-saan. Masyado siya nagiging pakialamero at mayabang. High blood na sabi niya. Sa kanya na-realize mukhang marami ata siyang nasabi. I think I get your point, Iho. Huwag ka na magalit. Ipaparating ko kay Alejo lahat ng pagsasabihin ko na paalalahanan si Kit. Ayusin ang trabaho at huwag haluan ng personal na intensyon. Yun lang ba? Hindi ko alam, tita. If you're really going to ask me, I will kick his ass back to Legazpi. Kayo lang ang nakiusap sa Alejandro na yon, kaya kahit paparing napipigil ko pang sarili ko. Ani pa rin niya at medyo natawa to kahit walang nakakatawa. Well, thank you for that, Dusk. Just relax, anak. Di hamak na mas magandang lalaki ka kay Sergeant Jericho and you're single. Paalala nito kaya't dahil doon medyo lumuwang ang dibdib niya. Yun nga pala ang kanyang alas. Siya ay single at yon may ka-live-in na sa Legazpi.
Umisa pa yun sa kanya at malalaman ni Larissa ang sekreto ng palikerong lalaki na yun. Hindi ako nagsiselos, tita. It was out of nowhere. Ay hindi, hindi ka nagsiselos, alam ko. You're just bothered na mapahamak si Addison, right? Yun lang yun, hindi ka nagsiselos. Tumikim ito at para may pakiramdam siya, kabaliktaran ang gustong ipahiwatig ni Freya. Will you be able to sleep now, Dusk? Ayos ka na ba? Yes, tita. Bye. Bye, anak. It was inaudible, but he was sure he heard that glint of sarcasm before the line was cut. Baka isip lang niya yon na bumulong ang tiyan niya. He composed himself. At ito namang Addison na to. Mariin siyang pumikit. He was never bothered all of his life. Ngayon lang. Imagine that thing. She was wearing a skirt yet she rode a motorcycle. She was holding that man's body. Malamang sa malamang nagbubungguan ang katawan ng dalawa pag pumiprenong lalaking yon. Larissa, what the hell is she doing to him? Nako, nandito na palang favorite kong babae sa mundo. Palatak ni Ramona nang magulat nang makasalubong niya sa may pinto ng kwarto niya. Where have you been all of his life? Anito sabay silip sa may pader kaya napakunot noo siya. Ano, Ate Mona? Mukhang galing to sa loob at naglagay ng damit na tiniklop. Sinabi niya rito na wag na yung gagawin dahil siya na lang gagawa. Di naman kasi siya doon bisita, lalong hindi siya senyorita. He was so mad to his ass. Anito pa kaya lalo siyang nakunot noo. Kung makakasalita lang ang mga bulati niya sa puwet, malamang timbuwang na mga yun sa galit ni darling senyorito. Bakit? Dahil umalis ako? Ani niya na parang wala sa mga ginawa niya. Yes, he was not spoken into the world when he arrived. He just said, where the hell is Larissa Addison? Ginaya pa nito ang boses ni Dusk. My golly, it was a complete sentence. Akala ko nga babanggitin pang apelido mo at middle initial. Yun bang mala Jose Rizal na Jose Alonzo ano nga yun? Jose Portasio Mercado Rizal Alonzo Rialonda. Salo naman niya. Elementary pa lang kabisado niya na yon dahil sa recitation. Yes, correct. He was just so silent when we say there's no Addison found in the mansion. Wala naman palang imik, Ate Mona. Paano mo nasabing galit? You don't know the manners of the boss. When he is with silencer, he is mad to the world. Wag siyang mag-alala. Hindi tatakas ang assassin. Aniya naman at ito'y napatda. Are you lovers quarrel? Ha? Anong lovers quarrel? Walang lovers dito, Ate Mona. You better explain to the side so we'll understand your situation. Hayaan mo na siya, Ate Mona. Pasasaan ba naman aalis din naman ako dito pagdating ng araw. Mabuti na yung masanay na siyang lumalabas na ako. Tsaka kasama ko naman si Sir Kit eh. Di naman niya ako pababayaan. Ani niya sa seryosong boses. Nakatingin lang sa kanya si Ramona sa mukha niya. You're sad. Your eyes are sad. Are you okay? Okay lang ako, Ate Mona. Gusto ko na kasing bumalik sa dati kong buhay. Yung kahit mahirap, tahimik naman. Ngayon, mahirap pa rin naman ako, kaya lang, magulo. I understand your feelings. Señorita will finish this as soon as possible. If there's one good thing that is happening right now, is that he is not into gamble anymore. I think he is changed. Siya, you take a rest for now because you are looking tired. I will call you up for dinner. Mother Selma is cooking ginataang duck. You eat duckling? Tumango siya. Dati, pero hindi. Dala ng kahirapan, oo na. She giggled a bit. She said she cooks tuko too. Ay, pasa ko sa tuko, Ate Mona. Senyorito is becoming toxic. Exotic? He is eating tuko now and tabagwang with pako. And you call this small aming mango bungkang? Since we live here, he was eating all the kinds of foods Mother Selma cooked. He became a province boy. Napansin ko nga rin, Ate Mona, para nakapag-adjust na siya dito sa buhay probinsya. Sang-ayon niya dahil ang totoo, hindi na mapili si Dusk sa mga pagkain. Noong nakaraan nga, nagluto si Manang Selma ng talbos ng kamote na may sardinas. Kumain si Dusk. Imported nga lang yung sardinas, hindi yung local brand na halos laman na isda, sinlaki ng hinliit, tapos mayaman sa kaliskis. Ramona! Tawag ni Selma sa kasambahay na kaagad na napamadali. I leave you for now, Sleeping Beauty. The Mother Earth is calling my name. Ano yun, saka tumakbo pababa, kaya nangingiti siyang humabol ng tingin. She entered the room after a moment and went straight to the cabinet to get her pajama.
Iahanda niya yon dahil mamaya maliligo siya. She does not want any confrontation anymore between her and Dusk. Leave it as it is. Di naman siya napaano, isa pa. Mapagkakatiwalaan din naman si Kit kaya't walang problema na paminsan-minsan sumama siya ron para maramdaman niya na normal na ulit ang buhay niya. Nabuburyong na rin siya sa kawalan ng pera. Hindi siya sanay sa ganitong walang kayod. Lumilipad ang isip niya nang bigla na naman bumukas ang pinto ng kwarto niya. Hindi siya pinakinggan ng langit na ayaw niya ng confrontation dahil narito na ngayon ang hukom bitay. Nakatingin sa kanya, parang natalo sa sugal. "How was your date with your future father-in-law?" She asked with a smile, but it was like a taste of bitter gourd in her mouth. "Quit the sarcasm, lady," he ordered and took vast steps towards her, kaya agad naman siyang napakurap. Ilang hakbang lang nasa harap niya na ito, nanunuri na para bang tinatansya kung may nawalang white head sa ilong niya. "Where have you been?" Dusk asked in a cold tone as if he didn't care, but why the hell was he asking that question? "Pumunta lang ako sa eskwelahan dahil gusto ko makita mga pinsan ko. Binilan sila ni Kit ng tinapay tapos sinakay sa bus pa pauwi. Yun lang. Umalis ako mag-aalas 4. Saan pa ba ako pupunta?" She teased. "Halos mahigit din 30 minutos ang biyahe mula rito hanggang sa labo. And you left without informing me? Paano kung may mangyari sa'yo?" "Nandito ako. Walang nangyari. Nakauwi ako ng maayos." Hilaw siyang umiti. "Nung una ayaw mong sumama sa pulis na yon. What made you change your mind, Larissa? Tinaon mo pa na busy ako nung umalis ka? Hindi mo man lang inisip na darating akong wala ka at mag-aalala ako sa'yo?" Anito sa kanya. "Bigla ko kasi silang na-miss. At naisip ko mabilis lang naman kaya nagpasama na ako kay Kit. At masaya ako dahil positive ang ginawa kong pagsama sa kanya. Nakita ko naman si Karina at maayos ako nakauwi. Nangako rin si Kit na babantayin ako at di ako pababayaan. Be careful whom you go out with. Hindi mo kilala ang taong ko darating lang sa buhay mo. Not because they show kindness, that's what they really are, Larissa. Hindi mo kilala si Jericho." "Hindi ba't halos parehas lang din naman kayo na hindi ko kilala? Nauna ka lang din naman sa kanya na ilang araw." "But why are you comparing him to me? We're different," he said, brows knitted. Pinakatitigan siya nito at di siya makaimik. Pakiwari niya oras bumukas ang bibig niya para magsalita, may kalalagyan siya. At mukhang nasisense niya kung ano yon. "Basta, ayokong sasama ka kay Jericho. Kung may gusto kang puntahan sa tauhan ko ikaw magpasama, not to that man," he insisted to her. "Bakit? Anong meron kay Kit?" "Kit, you call him now. Sumama ka lang sa kanya, Kit na. Dati Surgeon Kit, saan ka pa niya dinala, ha?" "Ano bang saan dinadalang tinatanong mo? Sinagot ko na nga kanina." Ani niyang di rin nagpapatalo pero lumapit to sa kanya. At gano'n na lang ang panlalaki ng mata niya nang hapitin siya nito sa bewang at kinabig. In an instant, he was already kissing her savagely. In no time, something intimate already happened between the two of them. How can she even say no to this man? She is powerless. Kanina, busit na busit si Dusk at gusto niyang makauwi para makita ito. Si Addison ang kanyang bagong tahanan, hindi ng pasugalan. He has all the reasons in the world to gamble again, but he was not interested anymore. Inip na inip siya sa pakikipag-usap sa mga pilato kanina na puro naman mga kaplastika ng alam. Siya pa man din ay para nagiging kalahating plastic na pero kailangan. And after a very long day of dismay, he was so eager to make love to this woman. Kanina pa siya nanigas mula na makita niya tong nakatago sa may sofa, pero labas ang tsinelas. Yet he controlled himself. Laking inis niya nang umuwi siyang wala siyang Addison na naabutan at ang sabi ng gwardya umalis daw kasama ng pulis. Gusto sana niyang ibaling ang galit sa 40 anyos na gwardya nila pero hindi naman niya magawa. Wala siyang karapatan dahil una sa lahat di siya nagbili na wag paalisin si Addison. He was imagining things, an image of them kissing and making his blood boil in anger. He swore to hell that he would shake the province if she did not come home. Walang malinaw sa nararamdaman niya. Hindi nga niya alam kung ano ito. No woman had ever made Dusk Castelli Verde feel so troubled and agitated. Only Addison. Habang inaalam niya ang lumalalim na damdamin na ito, gusto niya na dito lang ito sa tabi niya. He was just warning her about that cop because he did not want to sound so insecure. And worse was for her not to believe him. Baka isipin pa nito na naninira siya. Masyado naman siyang obvious kung maglalatag pa siya ng mga ebidensya. This is the best way to make her want him too.
at sinisiguro niyang hindi mababaling ang atensyon ni Addison sa litsugas na pulis na yon over his hot and sexy body. He woke up after a long nap. Agad siyang luminga sa paligid na parang natataranta. Then he found Addison. Nakayakap to sa braso niya at mahimbing ang tulog. He was put at ease. Bababa na siya saglit. Busog na ang drive niya, pero ang sikmura niya kumakalam na. Hindi naman siya halos kumakain doon sa meeting ng kaplastikan kanina. He did not want to trust anyone back there. Masyadong nag-aalala ang ama niya sa kalagayan niya at sa pakikipaglaro niya sa mag-amang Rihanna at Nicanor. Natatakot yun na baka daw mabuntis niya sa Rihanna, lalo pat alam naman daw noon ang sitwasyon. And he assured that he wouldn't get that woman pregnant. He was even avoiding to have bedtime with her. He was making excuses. Nung nakaraan sa kanilang date sa mga bahay ng lustre, nilabasan siya ni Rihanna ng halos kulambu ng suot. She was seducing him but it had no effect. He was half lazy but it did not bring him to bedding the woman. Walang erection sa kanya, tamang hard-on lang. Dahil yon ang salaman ng utak niya, na baka ang mga yon ang gustong magpapatay sa kanya. Lalo pat magkakamag-anak ang mga yon at si Zuniga. Stories can be easily fabricated. Pwedeng pinalalabas ni Nick, nakaaway si Eduardo pero hindi naman pala. Sugarol siya pero hindi siya kriminal. At wala siyang balak na malahian ang mga ganong uri ng tao kung sakali man. Bubuntis pa siya ng pobre at badaldal na babae. Hindi lang ng tulad ni Rihanna na pakiwari niya napakaraming lihim ng angkan. He smirked at that thought. He wasn't sure if this is love, yet he has another plan of getting this passionate lady. Kapag sila ni Addison na nagdidikit, daig pa nilang positive at negative. They just don't spark or ignite. They explode. At ang kanina ang pinakamabilis na nakaraos siya sa buhay niya, na 3 ulos lang, lumabas na kaagad. He was so badly affected by her in every way. Magkaharap si Addison at Dusk bago umalis ang binata papunta sa isang imbitasyon. But Freya wanted her to be in the villa to fix something regarding about the list of the jeepneys for Dusk's candidacy. He decided not to bring her with him anymore. Nag-aayos siya ng sarili na makita niya to sa vanity mirror, pumasok sa kwarto niya. Don't leave the villa. Ako ang susundo sa'yo kahit anong oras pa. Hintayin mo ko. He told her. She nodded. Hintayin mong makabalik ngayon si Hermit. Kapag wala ako ng 4:00, si Hermit ang susundo sa'yo sa villa. Nakapamewang nasabi pa nito kaya tumango ulit siya. No, Jericho. She nodded again. Gusto niyang si Rihanna pero hindi niya ginawa. Saka baka wala naman talagang Rihanna dahil busy ng babae sa kampanya. Kanya-kanyang diskarte na ang dalawa. Last minute binigay din ni Zuniga ang pagkakataon ang dalawa na lang ang maglaban sa kandidatura. 1 versus 1 sa pagiging gobernador. Akala niya nung una magiging panggulo lang si Zuniga at himala, bumabayan sa trono na ayaw ng lumayan. Hindi kaya may plano si Zunigang masama? May itatanong nga pala ako sa'yo. Aniya kay Dusk na maalala niya ang bagay na yon. Alam mo ba na magkamag-anak si Mas Lustre at Governor Zuniga? Yes, sweetie, I know. Mumisi to sa kanya kaya't pakiramdam niya ay napahiya siya. Alam pala nito, akala niya hindi. Stop bothering yourself with some things. Oo nga pala, hindi niya saklaw. Tsaka ang tanga naman yan, hindi nito alam. Siyempre, sasabihin ni Rihanna ang lahat dito. Nagmamalisyoso siya sa relasyon ng dalawa. She was so wrong for thinking that Dusk would look at Rihanna as the mastermind for his threat. Franco is not even related to the Lustres. Kiss na. Anito sa kanya. She chinned up and tiptoed to reach his face but he bent down a bit and kissed her. It wasn't an ordinary kiss. Malalim ang halik ni Dusk sa kanya na tinugunan niya. The fire ignited again. Addison ran her hands on his massive arms, moaning in his mouth. Here, sweetie. Ninihakbang siya nito papaatras sa higaan. Malilate ka. Ani rito para tumigil to pero parang wala itong balak pakinggan siya. I'll give you what you want first. I'll make you remember me the entire day. Ano ang ibig nitong sabihin? Daig pa nga ni Addison ang may daladalang Dusk sa loob ng kanyang puson. He came inside her 3 times for a short period of time. Quickie pa ang tawag nito doon pero ang bilis namang natapos. Hindi na nga sila naghubad pa ng damit. Sa kanya, underwear lang at high-waist pants ang inilis. Tapos tinaas lang pang itaas niya para masipsip ang dibdib niya. Those were simple things yet so ecstatic that he was even right about.
She gets to remember him for the entire day because he was carrying his release inside her abdomen. Ngayon ay tapos na maghapon, nag-release lang sila ng paunang bayad sa mga jeepney drivers. Nagkabit ng mga tarpaulin ang mga tauhan at handa na maglibot ang mga sasakyan para ikampanya si Dusk. Totohanan na laban na to, naisip niya. Pero ano't ano man nakikita niyang hindi matitinag. Totohanan ang laban na to, naisip niya. Pero ano't ano man nakikita niyang hindi matitinag na samahan ni Nariani at Dusk, bagay na nakakasakit sa kanya. Somehow in her mind, she was wishing for him to see her as well. Baka na lang bigla siya nitong makita at maibaling sa kanyang atensyon at interes. Kahit pobre siya at hindi edukada tulad ni Rihanna. Kahit wala siyang mga magulang tulad ni Rihanna. Finally, Freya smiled at her and stretched her arms in a very elegant way. She forced a smile too. Nasa harap nila ang masarap na merienda pero ang hindi niya magawang tigilan ay ang juice. Uhaw na uhaw siya bukod sa fresh ang buko juice na nasa magarang jug. Natapos din. Okay ka lang ba, Addison? May sumasakit ba sa'yo? Nag-aalalang bigla ang tinig nito. Okay lang po, Ma'am Freya. Medyo napagod lang din po siguro. She said and took a sip from the straw. Magpahinga ka mamaya na maayos. Gusto mo ba ipahatid na kita? O hihintayin mo pa si Dusk? Tanong pa nito nang maupo sa tabi niya. Ihintayin ko na lang po, ma'am, kasi yun po ang bilin. Nahihiya niyang sagot pero napangiti ito at saka nailing. Men, she said. Parang may gusto tong sabihin na hindi masabi. Sinabi ko naman po na tapos na. Baka raw po papuntahin na lang si Kuya Hermit dito kasi di pa raw po sila tapos. Electric co-op? Napakunot siya. Yeah, may ka-meeting siya. Nag-umpisa na mga head na gumawa ng problema. They want to make an assurance that whoever wins the candidacy, they will have his back when it comes to everything. Sa maikling salita sa mga kalokohan nila, nagpapabango sila ng pangalan. Baliktad, right? Supposedly, si Dusk ang humikayat sa kanila. Pero dahil sa malaking interes sa pamangkin ko, silang nagbibigay ng mga kakatwang regalo. Siguro po dahil alam nilang magandang manungkulan ng mga Valdrosa at dala-dala po ni Dusk, Sir Dusk ang apelido ninyo na yon. Malaki ang pinagbago niya ngayon. I remembered when he first came here. He was so mad at his father for throwing him here. Ayaw daw niyang maging probinsyano. He was talking to us in English pero ngayon nakakapag-Bicolano na. Natatawang kwento nitong parang giliw na giliw sa pamangkin. Narinig niya, si Dusk daw ay kaisa-isa nitong pamangkin. Iba naman kasi ang pamangkin sa pinsan habang si Dusk talagang anak ng kapatid ni Freya. He seems inspired now, Addison. Tumingin sa kanya si Freya. Tinagong lungkot sa pangiti. Sayang hindi siyang inspirasyon na yon dahil malamang sa Rihanna yon. Bagay naman ang dalawa, parehas edukado, nakakaangat sa buhay at may interes sa pagsisilbi sa taong bayan. Siya, ano ba ang kanyang narating? Wala naman siyang narating, ni katiting. Wala siyang mukhang ihaharap sa taong bayan kung siya ang girlfriend ng gobernador. Taglay ni Dusk ang kagandahan ng pangalan ng buong angka nito tapos panira lang siya kung itatabi sa lalaki. Ang masama pa ay maging umpisa pa siya ng pangahamak dito kaya dapat niyang maunawaan kung saan galing ang sinasabi ni Dusk na hindi mag-aanak sa tulad niya. She's nothing but a dirt. Sapat na ang pagliligtas sa kanya at ang pagpapatuloy na pagtulong sa kanya dahil siyang pinag-iinitan ni Falcon. Magiging mabuti po siyang gobernador ng probinsya, subalit kahit ako'y nakikita ko interes niya. Totoo po na alam kong laman siya gabi-gabi ng pasugaran noon pero kahit ako, walang masabi sa pagiging biglaan niyang responsable. Talaga? Opo. Sa Manila pa lang po nakikita ko na siya sa sikat na casino ron. Oh really? And you remembered him? Sino naman pong di makakaalala sa isang tulad ni Sue Dusk? Kung sa bagay, napakagandang lalaki niya. I saw his brothers too. Walang tulak kabigin sa kanila kahit iba't iba mga ina. Di kasi naging mapalad si Leonardo sa mga babae kaya naging apat. Sad to say, walang buhay sa mga yon. Nakakatawa lang isipin, noon na sa Manila pa lang nakikita mo na siyang nagsusugal. Tapos nung napunta siya rito, pasugalan mo pa rin nakikita. Coincidence po, naman niya. Perhaps. Freya answered and looked at the sports car of her nephew. Tumigil yon sa mismong driver sa tapat ng pasyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Addison. Naalala niya yung kanina bago sila maghiwalay ni Dusk sa bahay. Di siya nakatakas nang paupuin siya nun sa kama at mula doon, ibinukal lang ang mga hita niya. Pagkatapos, umibabaw nun sa kanya.
Tapos pinadapa siya at ang panghulit pangatlo pinaibabaw siya. Noon lamang namatay ang pagkalalaki nun. She could say that he wasn't easy to quell. He was so strong and super active. She felt her cheeks blushing while waiting for him to hop out of the car. Parehas sila ni Frey ang naghihintay pero halos para siyang malalaglag sa silya na makita niyang si Hermit palang bumaba sa kotse. Si Freya natawa na mahina. I thought it was him. Napeke ako. Gusto man niyang madismaya, hindi niya naman magawa. What she did was check her phone for message and she had one. Si Hermit na lang, sweetie. Di pa ako tapos dito sa mga manliligaw ko. Napangiti siya. At least naman napaka-generous ito na magpaliwanag pa. That is so much effort for what she so-called pandilin lang. Okay lang, thank you sa pagpasundo gamit ang sports car. Good afternoon, Tita Freya. Susunduin ko na po ang magandang PA ni boss. Oh, you take care of her. Wala ka ng PA na mahahanap tulad ni Addison. Natatawa namang sagot ni Freya na game sa mga ganong usapan kahit may edad na. Hindi ito tipikal na matandang killjoy. Mauna na po ako, Ma'am Freya. Magalang na paalam niya sa babae. Okay, Iha, thank you for your help. Mag-ingat kayo ni Hermit. Anito, saka siya niyakap ng kaunti at ipinagbesa pa. Gulat siya ron pero natutuwa siya. Natutuwa siya na hindi masamang tao ang tingin nito sa kanya. Kahit alam niyang si Dusk ay gano'n ang tingin sa kanya mula palang umpisa ng kwento ng buhay nila. May kinuha to mula sa loob ng pouch nito kapag kwan, tapos ay iniabot sa kanya ang isang tseke. Sa kawalan ng ideya, hinawakan nito yon at tiningnan. Pangalan niya yon. Is the spelling correct? I asked Dusk. Para po saan to, Ma'am Freya? 30,000 na kasulat dong halaga. For your big help. Naku, hindi ko po matatanggap ito. But your family needs it, Iha. Hindi naman yan bayad eh. Nagsasahod talaga ako sa mga tao ditong tumutulong. It's part of everything. Tanggapin mo na. Nakangiti nitong sabi pero umiling talaga siya. Malaki na po ang tulong ni Sir Dusk sa pamilya ko. May pinagkukunan po sila ng pagkain at allowance sa palengke. Hindi ko po kailangan yan, ma'am. Maayos po ang pamilya ni Tia Elsie. Tsaka masaya po ako na makatulong dahil sa Sir Dusk naman po ang nagligtas sa buhay ko. Pasensya na po pero di ko po talaga matatanggap. Aniya at siya mismo nagbalik ng tseke sa pouch. Di naman to nakaimik at tinignan na lang ang pouch na hawak nito. Salamat po. She smiled genuinely. Tuloy na po kami ni Kuya Hermit. Wala itong nagawa kundi tumango at gumiti ng kaunti. Totoo na bukal sa loob niya ang ginagawa niya kahit iba ang tingin sa kanya ni Dusk. Wala na siyang mahiling pagdating sa pinansyal na aspeto at sa supply sa pamilya niya. Siya'y kumakain naman sa araw-araw. Sobra pa nga sa 3. May medikasyon siya. May damit na branded na naisusuot. Ano ba? Bakit pa siya tatanggap ng pera? Kalabisan na ang tawag doon. Nang umakyat siya sa bako ni Dusk, wala sa isip niya, ni gatuldok na isipin na siya ay makakakuha ng bayad sa pagmamalasakit. Akala mo si bossing ako, no, Ali? Nakabungis-ngis na biro ni Hermit sa kanya nang sila ay nasa biyahe na. Kuya Hermit naman, parang ano? Man niya. Tumawa ito. Nang bumaba ako sa kotse, balakubak lang ako ni bossing eh. Doon siya natawa na sobra dahil napakamot pa to sa ulo. Wala nga pala siyang balakubak. She couldn't stop laughing. Maluha-luha na siya katatawa. Tawa ka ng tawa, o diba? Wala namang balakubak si bossing. Ikaw nakakaalam. Anito saka siya pinagtawanan dahil bumasangot siya. Nalibang siya sa pagiging komedyante ni Hermit sa buong biyahe hanggang sa narating nila ang mansyon. Ilang metro pa lang sila ay natanaw niya ng isang babae na nakatayo sa may gate. Kuya, may magpapaschedule yata, aniya. Sandali lang at ipapasok ko muna ang sasakyan. Naiihi na rin ako ng sobra. Sakalang pinapasok ng gwardya ang babae nang makapasok sila ni Hermit. Dumiretso ang lalaki sa banyo ng mga bodyguards sa likod ng bahay. Dumaan sa security check ang babae at mukhang harmless naman ito. May naghahanap sa iyo, Ma'am Addison. Imporma ni Manong Erning sa kanya. Addison was so sure that she never knew this woman. Maputi ito, matangkad at maganda. Payat ito kumpara sa kanya. Nakaayos to at hindi niya alam pero parang galing to sa biyahe. She has a big bag dangling on her side. Pwede ba tayo mag-usap, Addison? Sino kayo? Tanong niya rito. Nasisiguro niyang hindi niya to kapatid. Wala siyang kapatid. Mas lalo namang hindi niya ito nanay. I am Yvette Dasco. Kahit apelido nito, hindi niya alam. Doon po tayo, aniya sa babae. Pakiiwan po ang bag, ma'am.
Sumusunod lang po sa protocol. Ani Erning at sumunod naman ang babae. Dinala niya to sa may open function hall. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Tanong niya sa babae pero matalim ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya. Lubayan mo ang asawa ko. Gigil na sabi nito sa kanya kaya gano'n na lamang ang gulat niya. Sinong asawang sinasabi nito? Binata naman si Dusk. Mawalang galang na po pero wala po akong alam sa sinasabi mo. Matapang na sabi niya sa babae habang nakaharap dito. Oo, di hamak na matangkad to sa kanya pero di naman siya rito natatakot. Talaga ba? Sumasama ka nga sa asawa ko tapos sasabihin mo hindi mo alam? Anong klaseng kalandian ang ginamit mo para hiwalayan niya ako? Maganda ka nga pero mukha ka namang pokpok. Umismid ito. Tumiimbagang siya. Hindi ako pokpok ha. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, miss. Baka makasuhan ka. Sino ako? Nagmamalaki itong tumawa. Anak ako ng chief of police. Paano mo ko ipakukulong? Sampulan kita. Gusto mo? Mataray na sabi nito at di napaghandaan ni Addison nang bigla na lang dumapo sa pisngi niya ang palad ng babae. Tila nayanig ang mundo niya at para nag-ulap ang paningin. Putakte. Wala pang sumasampal sa kanya at sa tanambuhay niya sumaksak. Meron. Pero hindi niya palalagpasin ang isang to. Kasi hodang siya'y walang magulang na chief of police, kaya niya ipaglaban ang sarili niya.